po si Miss Ernestina Montemayor. Ikaw? Ano naman ang sadya mo dito sa San Felicio? Ikaw, sino pa? May isang tanong lang sana ako sa'yo. Mahal mo ba si Rosa Camila? Ano ba namang klaseng tanong yan? Siyempre, mahal ko si Rosa Camila. Kung gano'n, sumama ka sa akin. Ngayon na. Makakakuha ko ng judge na pwedeng magkasal sa'yo kahit bukas ng umaga. Kung talagang si Rosa Camila ang mahal mo. Ano? Kasi, kaya kami hindi nagkatuluyan ng ama ni Paloma. Pinag-iwalay kami ng mga pamilya namin. Ayoko mangyari sa inyong dalawa yun. Hindi. Hindi ko pwede iwan si Lola. May sakit siya sa puso. Isang malaking skandalo pa, pwede siya atakihin. Pwede niya ikamatay. Paano si Rosa Camila? Makapag-antay kami. Mahirap pinaghihintay ang pag-ibig. Baka mawala. Hindi yan tunay na pag-ibig. Bahala ka. Nagmamalasakit lang ako. Tayo na. Tulong na? Hindi pwede. Big decision ito for tomorrow's meeting. Redundant yung dalawang tabloids. Kailangan maglaglag ng isa, kaya wini-weigh ko kung anong dapat i-retain. Dati-dati, wala kang pakialam sa ibang tao. Kundi sa ating dalawa lang. Nung iniwan mo ako, bumalik ako kay Daddy. Napansin ko nga. Hindi pa nga naikukwento sa akin yan eh. Tara, matulog na tayo. Tumula sa aking kwento. Pero galit ka kay Daddy, di ba? May sama ka ng loob sa kanya. Sa akin na lang yan. Ang mahalaga, nagkaayos na kayo. Kaya? Alam mo, natutuwa ako kay Rosa Camila. Talagang gusto niyang matapos ng investigation. Ang sabi ko naman sa kanya, hindi kami humihinto. Balikan niyo si Ernestina. Ganito ang modus operandi nun. Wala kami makakitang lead sa kanya. Pero hindi naman kami tumitigil sa pag-iimbestiga sa kanyang maigi. At sa tingin ko, wala namang kasabit-sabit ang mga Montemayor. Yabes, kung hindi sa pamilya namin, kanino pa? Nung nawawala si Carlito Valiente, isa lang ang dinidiin sa utak namin ni Senator Montemayor. 3 pamilya ang involved dito. Ang pamilya ng Montemayor, Valiente, at Quirino. Oh, God. And to think I've almost discounted the other families. Pero alam mo, mahirap yan. Pamilya namin, very public. Eh, sa kanila, mahirap matiktikan yan. Inspector, kung hindi papatigil ni Governor itong investigation, don't. Otherwise... Attorney, hindi na namin pwedeng ihinto to. Dahil nakalag na ito sa NBI. No. Hindi mo ako naiintindihan. Ang ibig ko sabihin, isama mo ang Chief of Security ko na si Panfilo sa mga covert operation ninyo. Irregular po yun, Atty. Montemayor. Hindi ko papayag ang opisina. Unofficial duty lang naman, no claims of responsibility. Ano po ba yung pagagawa niyo sa akin? Masyado kang high profile sa pamilya ni Governor. Kay Vice Governor ka na lang magtiktik. Pati po ba yung anak niya si Jonathan? Oo, malay mo, may alam yun. Niliraw na namin dito si Jonathan Quirino. Napakatanga ng bata. Para bang isang bata na inagawa mo ng candy na iniiyakan niya. Yabes. Alam mo, ang mga nagtatanga-tangahan ang pinakamarunong. Dahil naiisahan nila ang mga naggagaling-galingan. Kailan tayo magkikita? Basta makalawa. Nagawa ko ng paraan para makalis ako dito.
Alam mo bang ako na mismo ang humahabol para mahuli kung sino yung kumidnap sa'yo? Ayoko mo na isipin yan. Kaalis na ni Ernestina. Kinausap niya ako. Kung gusto ko sumama sa kanya. At ipapakasal tayo bukas sa bukas din. Ako nga rin, kinausap niya tungkol dyan eh. Carlito, hindi kaya kailangan na natin ng tulong niya para makasal lang tayo? Mag-usap muna tayo. Kapag nakita tayo, magdadala ako ng bag para maituloy na natin yung tahanan natin. Asturias, ayos ba yung mga papeles na pinagawa ko sa'yo? Well, it's a matter of allocating specific funds for different projects, Senator. Pero binigyan lang ng priority yung purchase of the 4 new shipping liners of Montemayor. Of course, Senator, we can always get that from the development funds of the Montemayor Incorporated. But I suggest na i-earmark na rin po natin ito para dun sa bangko na gusto ninyong i-acquire. Well, let the acquisition for the bank and the shipping lines proceed as planned. I will release the necessary funding. Sir, you'll do that all for Rosa Camila? A corporation of her own? Yes. All for Rosa Camila. Para hindi na niya habulin ng Carlito Valiente niya. Yung nga akong ginaganito, Rosa Camila. May problema sa acquisition ng bangko, may problema kay Leandro. Tapos akala ko tapos na ang problema sa inyo ni Carlito. Ito na naman! Tatanda na talaga ang mami mo, no? Eh, simple lang naman hinihingi sa'yo ni Rosa Camila. Ikaw lang naman nagpapahirap eh. Simple? Alam mo ba kung ilang tao, pamilya at ahensya naghanap dyan sa mga yan nung nagtanan eh, tapos uulitin na naman? Pero maiba na naman to ngayon. Ituloy kasal na to. Ikaw kasi ang pabago-bago ng isip. Nung una, ikaw lang gumagawa ng paraan para matulungan sila. Eh ngayon madami nang tumutulong, ikaw naman ang umaayaw. Hindi naman sa ayaw ko, pero nakita mo naman yung nangyari kay Leandro nung nahuli tayo. Niisip ko, baka matuluyan na ang daddy mo. Kahit anong mangyari, magpapakasal kami ni Carlito. Huwag naman sana agad makarating to kay Leandro, no? Oh, bakit kayo nakatingin lahat sa akin? Hindi ko sasabihin. Hindi ko sasabihin, anak. Promise. Ha? Pinalalaki niyo yung publishing? Eh, nalulugi naman ho yun eh. That is my prerogative. Hindi mo nasakop kung anong gusto kong gawin sa mga kumpanya natin. So just stick to Montemayor Shipping Lines because that's your only concern. But the point is, yung isa sa mga partners dito nahihirapang mag-release. And then all the while, meron man palang mas madaling paraan para kumuha ng sourcing. But you didn't ask me. The problem with you, Ernestina, you make a deal without consulting me. Eh, paano na yung kausap ko sa Denmark? Gawan mo ng paraan yan. Kaya nga kita nilagay sa posisyong yan para mabawas-bawasan ang mga problema kung ganito. Oh, sino yan? May naisip ka na agad? Hindi ho. Iipit nila yung shipping, iipitin ko yung publishing. Hello? Oo. Pakisabi sa mga resellers, isoli lahat ng magazine sa publishing. Sabihin nyo walang bumili, ha? Okay, bye. Mawawala ka, di naiibig. Mawawala ka, di naiibig. Kaya ito nangyari sa atin. Nahiya ka pa yun pala, Carlito Valiente. I'll try to get into my shoes and double that embarrassment. Akala mo ba hindi ko alam ang nangyayari dito sa bahay na to? Ginagamit niyo lang akong lahat. Si Lola Romina, nahihiya siya sa buong San Dionisio dahil siya mismo ang nagpa-announce ng kasal natin, kaya kailangan matuloy ito. Si Guada naman, nang malaki lang ang galit sa mga Montemayor, kaya pinipilit niya rin ako. Wala naman talaga akong kakampi dito sa bahay na to eh. At dahil ikaw lang ang honest sa feelings mo, sa'yo ko lang sasabihin to. Sana naman makipag-cooperate ka sa akin. Alam mo bang sa araw ng kasal natin, kahit deboto ko na lang ang darating,
simbahan habang ako naman pabalik na ako ng States. Ganti-ganti na lang lahat to. Wag. Please. And find a way. Eh di ang iyan na rin ako sa pamilya ko. Alam mo, mga ayaw ko nang kausapin ng mami ko. Hindi niya alam kung bakit. Ang alam niya, ikakasal pa rin tayo. Pwede pa rin tayo ikasal eh. May solusyon ako. Kahit ano gagawin ko. Itutuloy natin ang kasal para lang maisalba natin lahat ng mga reputasyon natin. Tapos nun, tsaka tayo magpapanag. Sige. Papayag ako. Ba't ganon? Sabi doon sa pinuntahan ko, istante, sold out na lahat. Pero bakit 80% yung bumalik? Paloma, yung ibang vendors lang naman nagsoli eh. At saka nationwide ang release natin. Hindi mo na-attract yung ibang parte ng Pilipinas. Alam mo, Paloma, this is only your first issue. At saka, ang daming advertisers na nag-participate sa first issue mo, kaya you can't say na failure yan. Parang ayoko na. Ayoko na. Nestor. Dinadalo ko lang yung asawa ko. Pwede ba tayo mag-lunch? Meron kaming meeting sa Makati ngayon eh, with our supplier sa printing paper namin. Pero, you know, Lucinda could always change her mind kung... Sige. Susunod na lang. May problema pa yata kayo eh. Sa labas na muna ako. Malakas na nga. Di ba bukas pa yung lunch natin sa paper supplier natin? Alam ko. So now we have free time for lunch. Shall we? You know, I admit nagulat ako sa naging desisyon ni Daddy doon. Pero, mas drastic naman ata ang plano ni Ernestina yan. Well, you know, 10 years old lang naman yung bibiling barko eh. Galing pa sa Queen Elizabeth Light Shipping Line. So, tutusin mura niya nang mabibili yun. Makakatipid pa siya sa refurbishing because the ship is as luxurious as it is. Yeah, pero wala bang history of mishaps or breakdowns yung ship na yan? Save for rebunker, wala. Wala naman. How interesting. Ang unang ship na pinurchase ng Montemayor Shipping Lines sa panahon pa ni Ernestina. Thanks. Impressive. So, you're really trying your best to win me back, aren't you? Eh, nandito na tayo eh. You don't hate me anymore, right? Yes, I don't hate you. But I still don't love you. Kaya huwag ka munang gumamit ng mga linya mo na galing sa slum book. Mawawala ka, di na iibig pa. Mawawala ka, di na iibig pa. Oh, Lucinda, kanina pa si Nestor nandito eh. Ang dami na nga namin napagkwentuhan. Hulaan mo kung ano napag-usapan namin ni Ate Ernestina mo. Ipapasok niya ako sa shipping lines niyo. Hindi ko naman alam, nandito na pala siya. Eh, tama-tama naman, kailangan ko ng isang tao na may alam tungkol sa maintenance. Di ba dati siyang chief purser? Wow, how nice. We're one big happy family here. Us and your husband. Hindi ka ba natutuwa? Of course. Hintaan mo na lang ako, Nestor, sa opisina ko. May meeting pa ako eh. Have a nice meeting you here. Huwag ka nang tingin ng tingin sa relos mo. Boss ka naman dito, pwede kang umuwi anytime. Hindi naman. May hinihintay lang ako na oras. Eden, tawag ni Carlito. Diba nagagawa sa akin ng alcohol, no? Lumilinaw yung utak ko. Pwede nga ako manghula eh. Sana lang this time matuloy na. Oo, no? Magbaon kayo ng judge nyo para sigurado. Tapos kung may nabibiling huwes sa 7-Eleven, bumili kayo 5 para may spare, ha? Alam mo,
Naiingit na ako sa'yo. Tuwing nagpapatawag ng meeting si Daddy, either wala ka o tungkol sa'yo. Oo nga pala, tungkol saan yung pinatawag na meeting bukas? Ewan ko, bukas pa yun eh. Nandito ka pa ba nun? Saan ka pupunta? Ba't nagmamadali ka? Naintindihan mo naman kung bakit kailangan ko ito gawin, di ba? Wait, don't tell me you're going to Manila. Nabalik ako. Teka nga, sandali. Saan ka ba talaga pupunta, ha? Don't. He has to do this. Do what? I mean, nagugulan ako sa inyong dalawa. Ano ba yon, ha? Kailangan niyang makipagkita kay Rosa Camila. Pinayagan mo? Kailangan nilang mag-usap. Kailangan malaman ni Lola. Hindi, wag. Guada. May dahilan si Carlito. Dahilan? Nagpapalpitate daw yung puso niya. Ano? Wala! Ito na yung fake passports niyo. Kinuha ko na rin. Sabihin mo kay Carlito, tanggalin niya muna tong plastic tapos pirmahan niya, tapos ibalik na lang niya ulit. Salamat po, Mami. Tumawag na rin ako sa NAIA, nagtanong-tanong ako. Wala namang hold order para sa inyo. Kaya dali na rin yung tunay niyong passports just in case, ha? Opo. Anak, nandito yung mga vitamins mo. Huwag mong kakalimutan. Ginabi niyo na. Angie, ano ka ba? Kaya sa naiiyak ang tao eh. Tatawag kayo kahit saan kayo nandun, ha, Rosa? Opo. Mag-iingat kayo. Halika na. Kaantay Tito Emil mo. Hala, Angie. Dali mo na yan. Alam ni Ernestina. Mami, hindi ba sinabi ko naman sa'yo Hindi niya alam. Ano ka ba? Ang sabi niya, kailangan niya ng tulong para hindi matuloy ang kasal ni Carlito at ng girlfriend niya. So, sabi ko, tutulong ako. Pero hindi ko sinabing ikaw ang lalapitan ko. Anong klaseng tulong naman niya, Mami? Ewan ko. Hindi naman ako sanay sa ganyan eh. Ano bang ginagawa niyo? Well, papatayin natin yung drive o kaya yung groom. Oh. Ako, tama na yung patayan ha. Wala na ba ibang paraan? Sige, Mami. Mag-iisip ako. Basta walang patayan. Walang kidnapan. Usapan to. Okay, Mami. No problem. Basta ayaw mo lang matuloy yung kasal nila. Oo. Gagawa ko ng paraan. Para kang bumabalik sa poder ni Daddy nito. Tagal naman ni Carlito. Alam ba niya tong restaurant na to? Alam niya, madalas kami dito magkita eh. Siguro nahirapan lang kumuha ng taxi sa airport. Anong oras ba ko na nag-text? Kani-kanin. O, eto na. Hello, Carlito. Nasa ka na? Dito sa San Dionisio Hospital ngayon. Sinugod si Lola Romina dahil anong Hindi na ba tayo magkikita? Handa na ako. Pero kailangan nga natin magkita dahil may sasabihin ako sa'yo. Eh, ba't hindi mo na lang sabihin ngayon? Hindi pwede. Gusto ko sabihin sa'yo ng harapan para maintindihan mo. Alam mo, para sa atin din to eh. Tiwala ka lang sa akin. Pupunta na lang ako ng San Naputol. Si Ethan, no?